Welcome back mga kwentuhan. Nandito naman po tayo sa bagong episode ng mga kwentong safety. Ngayon po, simulan natin. Magiging series po ito ng sunod-sunod na videos. I-discuss natin yung nilalaman po ng ating Department Order 252-25 or yun po yung Implementing Rules and Regulations or yung guide. Paano sundin yung batas natin which is the Republic Act 11058 or yung mas kilala natin na tinatawag na OSLO. So ito po yung magiging first part, parang introduction muna, and expect po ninyo may mga kasunod pa tong video. So ano ba yung DO252 na yan? Ano ba yung mga ilan sa nilalaman? Para saan ba yan? Tara po, magkwentuhan po tayo. O teka, pero bago po natin pag-usapan yung ating topic ngayon, huwag niyo pong kalimutan, meron din po tayong Facebook page, paki-follow din po tayo doon. Kung kayo po ay isang safety officer or nakapag-training na kayo ng BOSH or COSH training, malamang po narinig nyo na to, yung ating Republic Act 11058 or yun nga po yung tinatawag na OSLO, diba? An Act Strengthening Compliance with the OSH Standards and Providing Penalties for Violations thereof. Meaning, noong 2018 po, napirmahan yung batas natin sa health and safety wherein pag tayo po ay hindi nag-comply dun sa mga requirements na yon, there could be penalties para sa kumpanya na yon. Noong January 2019, a year before the pandemic, naglabas po si DOLE nung tinatawag na Department Order 198-18 or yun po yung tinatawag natin na Implementing Rules and Regulations nung ating Republic Act 11058 or ano yun? Simply yun po yung guide. Yung Department Order 198, yun po yung naging silbing guide ng mga kumpanya paano i-comply yung ating OSLO or the Republic Act 11058. Doon po mas naging malinaw, ano ba yung dapat gawin? Sino ba dapat mag-comply? And yung mga safety officers po, nagkaroon na ng categories, nagkaroon na po ng levels, which is i-discuss natin sa mga susunod nating videos as part nitong DO252 natin. Ngayon, yung pong DO198 na yun, nilabas po yun noong pong January 2019 after more than 6 years. Yung pong DO198 or yung guide natin, the Implementing Rules and Regulations para sa batas natin, the OSLO, na-revise. And yun na po yung tinatawag natin na Department Order 252-25 or the revised IRR or Implementing Rules and Regulations nung batas natin. Yan na po yung i-comply ng mga kumpanya. Yan na po yung susundin natin yan. And yun po yung pinaka-topic natin. Again, sa mga series of videos na i-upload po natin ng sunod-sunod. Yan pong Department Order 252 na yan, napirmahan po yan. Last year lang, April 28, 2025. And pinablish po yan May 1, 2025. And di ba after 15 days, implementation. So, sinimulan pong ipa-implement yung Department Order 252 na yan, May 16. Bago natin pag-usapan kung bakit ba ni-revise yung ating Department Order 198, tingnan muna natin, ano ba yung mga naging common na non-compliances nung panahon, nung simulang ipatupad po yung ating OSLO. Isa po sa mga major non-compliances ng mga time na yun is, karamihan po ng kumpanya is walang safety officer or wala rin pong first aider. Siguro maintindihan ko ng konti kasi yung ibang kumpanya nagulat, yung iba nabigla din na all of a sudden required na pala sila na may safety officer or may first aider. So again, yan po madalas yung nakikita ng DOLE during their audits. Another po is walang FSIC or yung tinatawag na Fire Safety Inspection Certificate. So same thing, siguro lack of awareness, hindi nila alam or simply wala kasing malinaw ng programa kung sino mag-aasikaso niyan. So isa rin po yan sa madalas na hindi nako-comply nung mga time na yan. And isa pa po is yung karamihan ng kumpanya, even yung mga medyo malalaking kumpanya, nagugulat po sila. Hindi pa pala nila na-accomplish or nasasubmit yun pong tinatawag na Registration of Establishment po ni DOLE. So isang form lang naman po yan na i-comply tapos isasubmit sa DOLE. Please double check. Baka magulat din po kayo, hindi pa pala nakaregister yung kumpanya nyo sa DOLE. Okay? And another, panlima po na madalas hindi nako-comply is that most companies, wala po silang safety program. Wala silang nasasubmit na safety program. So ano ba yung safety program? It is a manual, it is a document wherein lahat ng procedures natin nandun. Dapat yung permado ni boss and nasubmit sa DOLE. And again, don't worry, may video na po ako niyan before.
pero mag-upload po tayo ulit ng another video na related po sa OSH program. And ano pa, hindi nagsasubmit most companies ng annual medical report, ng annual exposure data report, or other DOLE reports. So please take note, may mga DOLE reports po tayo na kailangan i-submit, and may tama pong deadline kung kailan sila dapat nasasubmit. Okay, so double check po kasi isa po yan sa madalas non-compliances ng mga company. Ano pa? Most companies din daw po walang mga policy pagdating po sa health, yung tulad ng HIV policy, Hep B policy, TB policy. So requirement din po kasi yan. And again, don't worry, isa yan sa mga didiscuss natin sa mga future videos natin. Ano ba yung mga health programs na yan? Okay? And last, base po sa audits ng DOLE, most companies walang mga safety trainings na kinakandak sa mga tao nila. Tandaan po nyo, isa po yan sa mahalaga na diskarte para masiguradong safe kumilos yung mga tao natin. Dapat may mga trainings po sila. So double check nyo po if nagkakandak ba ng trainings yung sa company ninyo, kayo mismo nagkakandak ng trainings, kasi isa rin po yan, again, sa madalas na violate ng mga kumpanya. Ngayon, ang tanong po, sino bang required mag-comply dyan sa tinatawag na Department Order 252 na yan? Okay, so nakalagay po dito sa coverage, as per Section 2 ng ating Department Order 252, all establishments, or projects, all sites and other locations where work is being undertaken. So doon pa lang, alam na natin lahat po talaga ng kumpanya, regardless kung ilan manpower nyo, regardless kung ano mga proseso nyo, all establishments, basta may nagtatrabaho dyan, required po kayo mag-comply dito po sa ating Department Order 252. Kasama din po kahit po yung mga companies located inside Special Economic Zones like po PEZA, or yung Philippine Economic Zone Authority, or yung ating pong CDC, the Clark Development Corporation, kasama rin po yan. Need po mag-comply. And pati po yung mga contractors and subcontractors na nangongontrata sa iba't ibang workplaces, required din po tayo mag-comply. And last, even po yung mga GOCCs, yung po tinatawag na government-owned controlled corporations, required na rin po yan, mag-comply sa ating requirements ng health and safety. Pero alam nyo pagdating po sa government, meron din po tayong tinatawag na CSC DOLE DOH Joint Memorandum Circular 1, otherwise known as the OSH Standards for the Public Sector. So ano ibig sabihin? Even government offices, meron po silang mga safety officers. Meron din po silang mga safety meetings na ginagawa. Meron din po silang mga safety procedures. Okay? So again, kung may tanong pa po ba kayo, kung required ba yung kumpanya nyo mag-comply, ayan po, yung nakalagay dyan. All establishments, basta may nagtatrabaho, required po yan mag-comply sa ating Department Order 252. Teka, ano ba yung nilalaman ng DO 252 na yan? Ano ba yung mga nakalagay dyan? Tingnan natin ngayon yung pinaka-outline, kumbaga, just to give you an idea, nung nilalaman ng 252 natin. And again, sabi ko later on, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na videos. So, isa po sa mga laman yan is the Declaration of Policy, wherein sinasabi po rito na kumbaga nagkakaroon ng commitment pagdating sa health and safety na ito talaga ay bibigyan ng halaga, wherein kinukonsider po dito na kumbaga napaka-importante ng lahat ng manggagawa na dapat sila talaga ang pinapangalagaan ng kumpanya, and na babantayan po yan, i-monitor po yan ng ating estado kung nagko-comply ba yung mga kumpanya. So in a way, yan po yung parang commitment nga po ng lahat na sinasabing safety first tayo. Another part po ng ating DO 252 is syempre po yung pong coverage. Sino ba yung dapat mag-comply? And syempre some definition of terms. Marami kasing mga terminology tayo ma-encounter. So nandiyan yung mga definitions na mahalagang chine-check din po natin. And for another part ng 252 is na malinaw pong nilagay yung mga duties and responsibilities ng mga employer, mga empleyado or workers, and yung tinatawag na other persons. Nakalagay po yan dyan. And pati po yung specific na apat na karapatan ng mga workers pagdating po sa health and safety. For Chapter 4 naman po, nandyan po yung tinatawag na general provisions wherein nandyan po nakalagay yung welfare facility requirements para sa mga workplaces, and yun pong need na magkaroon ng training ng mga workers po natin pagdating sa health and safety. Chapter 5, ayan po yung isa talaga para sa akin highlight din po nitong DO 252, yung mga safety and health officer, first aider, facility requirements
no, ng bawat establishments. Dito po, nagbigay ng mga sample ng mga establishments na dapat mag-comply. Example, BPO, construction, mining, agriculture, and so on. Para sa akin, isa to sa maganda na nangyari. Nagkaroon po ng specific requirements for certain establishments. Tungkol po sa ating Chapter 6, no? Since iilan lang po yung nabigyan ng, kumbaga, malinaw na requirements pagdating sa health and safety, doon po sa Chapter 6, itatakal naman po doon yung mga requirements ng iba pang mga industry. And dito po ay nakabase na sa manpower and sa type of risk po ng kumpanya. So, ito po yung magpapatunay na lahat talaga ng establishments talagang required mag-comply kasi lahat papasok dyan sa Chapter 6 na yan if hindi sila included doon sa Chapter 5 kanina. Po, sa Chapter 7 naman ng ating DO 252, nilinaw po sino ba ang liable sa pagpapa-implement ng health and safety. Para hindi na tayo nagkakasisiyan, hindi na tayo nagkakaturoan, ayan na, nilagay na po dyan sa ating Chapter 7 ng DO 252. And for Chapter 8, nandyan po yung mga visitorial power ni DOLE that they can visit our workplaces, and syempre yung penalty system. No, ano ba yung mga penalties, no, if hindi tayo magko-comply? And other important details such as bayad po yung worker kapag po na-stop yung trabaho, or yung mga responsibility ng kumpanya na i-assist yung taong na-aksidente makuha yung benefits niya. Lahat po yan nasa Chapter 8 ng ating DO 252. Sa Chapter 9 naman po, no, again, dyan naman po nilagay yung mga posibleng incentives na mabibigay po sa mga kumpanya na makikita ng DOLE na compliant. Okay? So, hindi lang penalties, but they also give incentives to companies. And of course, last Chapter 10, dyan na po nakalagay yung other provisions pa po ng 252. So, yan po yung pinaka-idea, pinaka-laman or framework ng ating Department Order 252. Ngayon, ano ba yung mga reason, no? Ba't ba kailangan pang i-revise? Meron na tayong Department Order 198 na supposedly okay naman. So, ito po yung ilang reasons. No? Ito po yung mga tinatawag na key changes nung binago po yung ating Department Order 252. Noon po kasing DO 198, no? May mga ilang masyado kasi doon naka-generalized. Ano ba yung guide ng mga kumpanya para mag-comply? So, meron lang tayo parang mga guide doon. And usually, that is for all companies. So, kailangan lang alam mo kung anong industry ka, ilan yung manpower mo, no? And ano yung establishment mo, no? And isa po, for example, nung pong, let's say, 2020, may alam akong isang company na na-audit sila, no? Ang manpower nila, 400. Pero naka-work from home lahat, 400. Ngayon, since ang requirement pag 400 ang manpower mo is dapat meron silang clinic with 2 beds, hinanapan sila ng DOLE that time, no? Kaya lang isipin nyo ba naman, no? Work from home nga po lahat Tapos required may clinic with 2 beds, no? Sa office, lahat nasa bahay. So, yun yung po isa sa mga reasons bakit po ni-review ng DOLE. Sa ngayon po, medyo may changes na. Yung requirements po ng OSH facilities or na even ng first aider, depende na po kung ilan lang talaga nasa opisina. So, ilan po yun, no? Ilan po yung sa mga changes, no? Na nangyari nung naging DO 252 tayo. Another po is na medyo nag-adjust sa 252. Sa totoo lang, medyo nadagdagan po. Luminaw yung mga duties and responsibilities sa safety ni boss, no, ng mga employers, no? Talagang nilinaw na as the employer, as the owner of your company, ito yung mga safety responsibilities mo na dapat magampanan ninyo. So, isa po yan para sa akin sa magandang nangyari dyan is, yun nga po, mas luminaw, mas naging, kumbaga, na-require yung owner, no, na talagang magpatupad ng health and safety, pangalagaan yung mga tao niya sa workplace. Another po is, kailangan po na i-involve na raw yung mga workers. Sabi po sa 252, i-involve natin yung mga workers sa paggawa ng mga safety procedure, safety policies, safety programs, or kung ano mga programa sa safety. Kunin din daw natin yung opinion nila. No? Well, para sa akin, napakahalagang bagay niya kasi sila rin yung kumbaga gagawa nun Sila rin yung susunod dun Why not? Tanungin natin muna sila. Hindi naman ibig sabihin na pag ayaw nila, hindi na gagawin yung protocol. Pero maganda rin kasing marinig muna yung side nila. No, kunin yung opinion nila bago tayo mag-finalize sa isang program. And I think isa to sa maganda na nadagdag po dito sa ating 252. And syempre, ito na nga po, ni-require na po, no? Naging mandatory na for owners. Kailangan sila mismo magpatupad po na mag-submit ng report sa DOLE. No, hindi po yung itatago natin pag may aksidente tayo, hindi natin i-declare, may mga tayong injuries or illnesses. Dito po sa 252, medyo na-highlight po na the owner, the employer must also
notify DOLE or submit reports to DOLE para masabi kung ano man yung mga injuries, illnesses, or even fatalities na meron po sa workplace po nila. And last key change, well actually dito hindi ko masyadong gusto to eh. Medyo bumaba po yung penalties. No? Sample na lang safety officer. Dati pag wala kang safety officer, sa DO 198 po ito, ito yung dati. Ang penalty po is 40,000 kada araw until compliance. No? Ngayon po sa DO 252, I think may first offense, second offense, third offense na po. No, if I'm not mistaken, pero didiscuss din naman natin yan sa mga susunod nating videos, don't worry. Pag wala kang safety officer, first offense yata 3,000, check na lang po natin ulit 5,000. Pag wala kang safety officer, the penalty for first offense is 3,000, second offense 5,000, third offense 7,000. And hindi na po yun per day. No, kung ako tatanungin nyo, medyo mas gusto ko sana yung mas malaki, talagang makomply. No, pero alam nyo, naiintindihan ko rin naman yung side ng DOLE, ba't bumaba yan? Kasi some establishments na hindi naman ganong kalalaking kumpanya, baka hindi kayang sabayan yung ganong penalty. Well again, I'm sure naman pinag-aralan po ni DOLE yan, pero isa po yan sa key changes po dito sa ating 252, medyo nag-adjust ng konti, bumaba po yung penalties natin. And that's it. So again, sana po meron naman po tayong natutunan dito po sa ating upload. Don't worry, susunod-sunod rin na po natin ulit yung pag-upload ng mga safety videos natin. And again, salamat po sa mga comments po ninyo. Hanggang sa susunod nating video. Salamat po.